So yan for today's video vlog nga mga sir, i-update ko nga lang pala kayo sa mga piyesang pinagbibili natin para sa Honda TMX 155 Malaysian build series natin. So bale ito pala yung mga pinagbibili nating piyesa, no? So unahin muna natin itong RCBR1 4-pot caliper. Ayan, so ito binili natin ito kay RBC Motor Shop dito sa Shopee. Bale kulay pula ito mga sir. Ayan. So, ang presyo niya mga sir nasa 3,795. Kaso, isa na lang yung stock niya dito, no? Pero ang presyo talaga niyan mga sir nasa 3,500 dati. Ewan ko na lang ngayon bakit siya nagmahal, no? So, dito sa Shopee, pag isa-search niyo siya, yung ibang presyo dito mga sir naglalaro sa 4 plus. Ayan. Halimbawa ito, nasa 4,400 na siya kamo. Ayan, 4,395 pesos. So syempre pag bibili ka dyan may shipping fee pa yan mga sir. So try din natin mag-canvas sa iba. Ganun din yung presyuhan nila. Ito 3.5 naman. Ito 3.5 talaga yung presyo, kaso nagkakaubusan ng stock dito sa R1 caliper. Ayan, kung makikita ninyo puro gold na lang yung natitira. Ayan, ayoko kasi ng gold, tsaka hindi kasi babagay dun sa pyesa natin, no? Ayan, so ito 3.7. Ayan, yung iba pa nga overpriced pa, nasa 5,000 pa yung R1 caliper. Pero kung gusto ninyong bumili ng R1 caliper yung gold, magdadrop po ako ng link dyan sa baba, no, para hindi na po kayo mahirapan maghanap, para kapag gusto ninyong gayahin yung setup na gagawin natin, ay meron po kayong idea na makukuha. Ayan, bago tayo magsimula mga sir, kung bago pa lang kayo sa aking munting channel, ay huwag nyo sana kakalimutan na i-click yung subscribe button, pati na rin yung notification bell para sa tuwing nag-upload po tayo, ay lagi kayong ma-notify at lagi kayong updated. At simulan na natin. So dito mag-unboxing muna tayo ng R1 4-pot caliper mga sir. So bale ito na nga pala yung RCB R1 caliper natin, no? So R1 series siya mga sir. So kapag bibili kayo, ganito po yung box niya para maiwasan nyo pong bumili ng mga peke. Tapos meron po siyang sticker dito. Ayan. So kapag nasisinagan ng ilaw yan, nag-iiba-iba yung kulay niya mga sir, nagre-reflect po siya. Ayan, no? So yung bawat logo dyan, merong mga kumikinang-kinang. Ayan. So ganito yung box niya mga sir. Ayan. So dito naka-sealed pa siya. So unboxing natin. Ayan. So ito, mabubuksan na natin. Ang ganda mga sir, Ayan, so ito yung nasa box nya. Ito po yung banjo bolt. Tapos ito yung dalawang tanso na washer. Ayan, so dito nyo kasi ilalagay yan. Tapos yung hose. And then dito rin yung sa isa. Magkabilaan po yan mga sir, no? Tapos dito na yan sa may caliper natin. So ito yung kasama niya. Tapos meron pa siyang kasamang dalawang bolts. Ayan. So matibay itong mga pinapadala nila mga bolts mga sir, hindi ganong madaling bumilog. Ayan. So may dalawang bolts na. Tapos ito yung pinagbilhan natin, RBC Motor Shop. Ayan, shoutout kay RBC Motor Shop. Napaka legit seller, no? And then meron ding RCB sticker tsaka manual guide. So ilabas na natin itong R1 caliper. Ayan, bukod dito wala na. Ito mga sir, ang ganda, Ayan, napakakinis. So dito meron pang nakalagay na lock para hindi, ano tawag dito, ayan, magganyan yung brake pad natin, no? Ayan, lagyan nyo lang din to, tsaka nyo na tanggalin pagka ikakabit nyo na. So ganyan yung itsura nya mga sir. Tapos ito yung sa may hose natin. Ayan, dito nakalagay yung banjo bolt. Ayan. So maganda to mga sir kapag Malaysian build po kayo, no? Pero kung pang daily use nyo lang, okay na rin to mga sir, napakalakas na nito. Tapos ito yung dalawang bolts para po dito yan, no? Ang ilalagay kasi nating
disc, yung 267mm. So bibili pa tayo ng bracket para dito. So ilalagay natin siya sa TMX 155, pero yung outer tube pang wave siguro or pang Mio. Pinag-iisipan ko nga kung Mio kasi yung sa Mio madali lang hanapan ng bracket para sa 267mm na disc natin. So lagay muna natin yan. Ayan, ganyan yung itsura niya mga sir, napakaganda. Tapos tignan pa natin yung sa likod ng box. Ayan, puro mga sulat na lang din dito, no? Ayan. At dito nga mga sir, ito pala yung in-order nating RCB steering damper. So ito in-order pa natin ito sa Malaysia. Ayan, so legit Malaysia to mga sir. Wala na kasi kayong mabibilhan na RCB steering damper. So ito, bihira na lang po kayong makakita ng ganito, tsaka sobrang rare na po niyan. So may mahanap po kayo na RCB steering damper, yung Apex Pro. So medyo mabigat na rin yon, tsaka mahal na rin yon mga sir. So ito, parang ito kasi yung kauna-unahang RCB steering damper na ginawa ng RCB. Tapos yung kulay pala nito ay titanium yung kulay na in-order natin. So walang kulay pula, medyo mahirap maghanap ng kulay pula, no? So buti na lang may available. Simple lang din yung kulay niya, parang silver yata. So babagay na rin dun sa setup natin. So dito mag-unboxing muna tayo mga sir. So ito mga sir, ito na po yung RCB steering damper natin. So kung mapapansin ninyo, luma na rin yung box niya mga sir. Ayan. So tinape-tape na lang din dito sa sobrang tagal na. Ewan ko kung anong year po ito nilabas ng RCB, no. Pero wala na po kayong ganong mahanapan ng ganito, no. Talagang in-order pa natin siya sa Malaysia. Ayan. So napakahirap. Nag-contact pa tayo ng mga tao dun sa Malaysia para lang mabili ito. Kasi dagdag points po ito kapag ka meron kang steering damper. Kapag ka meron ka pong ganyan, lamang na lamang ka kapag ka lalapag ka sa show. So ito, inubo pa tayo. Kakagaling lang din natin sa sakit. Ayan. So ito, damper version 2 pala to. So ibig sabihin meron pa palang version 1. So kahit na ganun pa man, may hirap na pong maghanap ng ganito, no. So siguro yung mga version 1 matagal na rin. So siguro baka sira na rin yung iba sa sobrang katagalan. Syempre pag daily use yan, napupudpud din yung mga oil seal niyan, no. So ito, hindi naman natin pang daily use to, pang lalapag lang din natin to sa show, no. Ayan. So ito 130mm, no. Ang haba rin. Dalawang dangkal din siya mga sir, oh. Ayan. So ito damper version 2. Yung barcode niya, ayan yung serial. Tapos meron pang kasamang keychain, bago pa yung keychain niya, oh. And then Racing Boy. So ganito yung packaging nila dati, oh. Compare nyo naman sa mga packaging nila ngayon, puro kulay pula na. Ayan. So iba siguro yung packaging ng sa Philippines, yung RCB Philippines sa Malaysia, no. Ewan ko. So comment down below na lang, no. Ito kasi kulay black. Tapos merong riders dito, ayan, Yamaha. Ayan. So ito, ayan mga sir, oh. So kung makita nyo rito, dito pa siya galing sa Taman Perindustrian Puchong Utama. Ayan. Puchong, Selangor, Malaysia. Ayan. So ito MKA at racingboy.com MY. Etong MY Malaysia po yan mga sir. So pag i-compare natin sila dito, ayan, parang pareho lang din, no. Ito, kwan din siya, oh, Malaysia din siya. Ayan. So, may mga nakalagay na ganyan, no.
Pero dito sa likod, makikita ninyo yung distributor dito, no? Ito, Bob Scooters. Sila yung mga legit distributor ng mga RCB, no? So ito, nakikita ko rin to sa Shopee. So dito pala natin yata in-order yung hydraulic clutch natin na RCB. Itong Bob Scooter. So sa Santa Maria, Bulacan pa, no? Ayan, pero in-order natin ito kay RBC Motor Shop. So ito, try natin mag-unboxing ng RCB steering damper. Tignan natin kung ano yung itsura niya. Nung gwapo ng titanium color. Ayan, ito silver talaga yung kulay niya, pero doon sa description titanium po yung kulay niya, mga sir. So ito 130mm ito, mga sir. Tapos ito yung parang pinaka bracket niya. Ayan, dito natin ilalagay yan. So ito yung kakapit doon sa may chassis natin. Ayan, para maganda yung play niya. Ayan, medyo matigas yung kanya, oh. Ayan, so dito i-adjust nyo po yan kapag gusto ninyo ng matigas at saka malambot na play. Ayan, so kung mapapansin ninyo, tumutunog-tunog siya, oh. Ayan, so ito medyo lumambot na. Ayan, mga sir, oh. Itong kanya, yung rad nya medyo magaspang na, oh. Parang ito, napapansin niyo itong mga yellowish na yan. So parang kinakalawang na rin siya, oh. Meron na siya dito mga batik-batik. So ang gagawin natin dito, ipapolish na lang natin to para makinis, no. So banda dito makinis, tapos pagdating dito magaspang na. Ayan, kasi baka masira yung oil seal natin dito. So papolish na lang natin to. So dito, mga sir, hindi ko napansin, meron din pala siyang kasamang mga bolts, no. Ayan, so sa steering damper natin, so complete set na siya, oh. Ayan, puro stainless siya. So plug and play na lang din to. Ayan, i-update ko na lang kayo sa mangyayari dito sa motor natin. So ito yung pinaka damper nya. Ayan, may nakalagay na Racing Boy dito. Tapos ito, wag ninyong bubuksan ito, yung may Allen bolt dyan. So may mga dent pa, oh. May mga malilit na dent. Ayan, di ko alam kung ginamit na to or second hand. Kasi may mga dent siya, mga sir, oh. Kung mapapansin nyo dito, parang may bakas ng pinagpukpukan, no. Ayan. So ganito yung itsura niya sa dulo. Ayan, parang submarine, no. Ang lupit ng design niya, mga sir, oh. So ito, mga sir, pakita ko lang din yung wheel set natin sa harap, no. Ayan, so straight RCB yan, mga sir. So ito yung mags natin, RB6 na pang wave 125. Medyo rare na rin itong mags natin. Tapos ito yung RCB na big disc, 267mm na floating disc, mga sir. So imagine niyo na lang kung ano yung itsura niya kapag nakasalpak na. Grabe, ang gwapo. Talagang pang pro category yung papasukan natin, mga sir. Ayan, so pati pito RCB din, no. Ayan, so baka mapansin tayo ng RCB. Ayan, matagal na akong fan ng RCB. Hindi ako ganong naglalagay ng mga ibang brand na pyesa, no. Puro RCB lang talaga. Kahit sa mga old vlogs natin, yung mga previous vlog natin, sa mga Mio, yung mga sinesetup natin na big disc, puro RCB din yung mga nilalagay natin doon. So kinontak ko na dati yung RCB, nireplyan tayo dati, hanggang ngayon hindi pa sila nagre-reply. So nagre-request kasi ako ng mga ibang pyesa nun, kahit isa lang, no, para ilagay natin sana sa motor natin. So ito, para maniwala rin kayo, ayan. So itong caliper natin sa TMX, RCB din yan, mga sir. Ayan, nag-convert tayo ng disc dito. Tapos yung brake master natin, ayan, RCB din yan, mga sir. Ayan, puro RCB yan. Tapos itong hydraulic clutch natin, RCB din yan, mga sir, oh. Ayan, napakaangas. Ito, ilalagay natin ito, kukunin natin itong hydraulic clutch natin, pati itong bracket holder nya. Pero itong brake master natin, iwan ko ito kasi meron tayong orderin na medyo mahal na brake master.
So dito sa click natin, ayan, may vlog din tayo niyan mga sir. So ito, RB5 din yan, RCB din yan mga sir. Pati P2 RCB din yan. So pakita din natin itong harap. Ayan, so ito makita ninyo, yung P2 RCB din yan mga sir. Talagang puro RCB yung mga nilalagay natin. Lahat ng mga vlog natin puro RCB. Ayos na ayos. So dito yung presyo ng steering damper, hindi ko na lang sasabihin, no. So bahala na kayong maghanap kasi ayoko nang mag-drop ng presyo dito. Ayan, medyo mahal din kasi ito. So bahala na kayong maghanap mga sir. So comment down below kung nasa magkano to ngayon, no. Ayan. So ito yung itsura niya mga sir. Tapos yung caliper natin, yung wheel set, yung mags, yung disc, yung pito. At dito nga mga sir, kapag gusto ninyong umorder ng mga pyesa, ulitin ko, maglalagay po tayo ng link dyan sa baba, sa pin comment at dyan sa description box. Para kapag gusto po ninyong umorder ay rekta Shopee na po kayo at hindi na po kayo mapupunta sa mga iba't ibang link, no. So yan, lalagay ko sa pin comment at dyan sa description box mga sir, no. So lahat ng mga pinagbibili natin ay nilalagay natin yung link dyan. So nasa sa inyo na lang kung gusto po ninyong i-orderin, no. So pwede nyo naman i-add to cart. At yan, dito na nga po matatapos yung video vlog update natin para sa mga piyesang pinagbibili natin sa Honda TMX 155 Malaysian build series natin. So abangan ninyo, malapit nang mabuo itong TMX 155 natin. At dito na nga po magtatapos yung video vlog natin at huwag nyo sana kakalimutan na mag-subscribe sa channel natin and i-click yung notification bell para sa tuwing nag-upload po tayo ay lagi kayong ma-notify at lagi kayong updated. And thanks for watching.